Alright, magandang buhay po sa inyo lahat mga kapatots. Welcome po sa aking YouTube channel. So for today video po ay ikukwento ko lang po kung bakit nagkaganito yung ating mga alaga ano. Yun nga po kaya po ito nagsimula yung mga sakit ng aking pato ay di ba umulan, bumagyo yung kay Bagyong Karin ano po, yun po, maliliit pa sila nun, nakakulong naman sila, yung haba po ng tag-ulan, na halos naka 2 linggo ay naulan pa rin ano, pagkabagyo ay parang yun po naging sanhi nung kanilang pagkakasakit. Nagkataon po kasi na yun nga po may mga bagong kuha tayo sa pugad ng mga sisiw, wala tayong mapaglagyan. Napilitan po tayong magbaba ano nung binaba natin yung mga mga malalaki na yan, mga nasa ko na yan. Kasabay ng ating itik. So nung una okay naman sila. Pero yun nga yung tuloy-tuloy na pag-ulan, yung lagi silang babad dito sa kwan, hindi pa po yan ang pinakangkwan natin. Flooring ano. Yung flooring natin ay yung halos yung naglalagkit-lagkit na ganito ang ating flooring. So ngayon ko lang po yan, katatambak ko lang yan. Sa ngayon po na naman ay ano, yung maputik na uli. Yun nga po, dahil maputik, tapos yung kanilang dumi ay parang ano, nagkaroon po tayo ng pagsisimula ng mikrobyo o bakterya. So ayun, dahil binaba ko sila dito, yan katulad niyan, yung mga nakakaw na yan, yung mga kapatid yan ng mga na deads na ano. Yun nga, after siguro mga 1 month bago sila lumabas yung kanilang simptomas ng sakit. Yun nga, nag-uupo na sila, nagayup-yup, nagaganyan na sila. Kaya tapos yung ko pa po nga pala doon sa isa kong video, yung isa nating nag-iisang manok ay may sipon. So parang naikunik ko rin doon na baka doon nagsimula din yung sipon ano. Dahil sinama natin doon sa kulungan yun. Sa kulungan ng mga kunayan. Tapos napasok siya din mo nakakulong sila dati na ganyan. Ay napasok yung manok walang sara. Napasok yung manok, nakikinom doon sa tubig. So yun ang isa pang inaisip ko na naging dahilan kaya nagkasakit yung ating mga alaga. Tapos yung isa pa nating problema dito sa ating pag-aalaga ay yung kakulungan nga sa kulungan. Kahit na malawak yung ating space na alagaan, iba yung nakakulong muna sila pala. Yung napanood ko doon sa mga ibang mga video na nag-aalaga din ng pato, kailangan ay ibaba natin sila sa siguro mga 2 to 3 months bago natin ibaba sa kanilang kulungan. Ang problema nga natin dito sa area natin ay yun nga, kunti ang kulungan, wala tayong magawa na kulungan na maganda na mahaba para yung kahit malalaki na sila, mga 3 months pwede natin kulungin, saka natin sila ibaba yung talagang matibay na ang resistensya nila. So yun po ang ating kakulangan dito sa ating pag-aalaga. Tayo naman po ay dakilang tambay. Asa tayo doon sa mga blessing lang ni Lord na binibigay sa atin sa tulong po ng ating mga kapatiran mga kapatid. At saka doon sa anak ko na na panganay, pag mayroon sobrang pera, so nabibigyan tayo. Yun lang yung pinangkukuha natin ng gastusin sa kanilang pagpapakain. Kaya nga humahanap ako ng mga alternatibong pakain
Katulad nung puno ng saging ng mga kangkong, eh sila naman, yung itong mga pato ay hindi man sila basta-basta nakain ng ah, purong kangkong o anumang alternative na pagkain. Kailangan ay may lahok din sila na ipa or yan yung feeds. So katulad ngayon, ubos na yung budget natin. So ang ginagawa ko ngayon ay tinitipid ko na lang sila, tapos tinatadaran ko ng kangkong, ay pinipilit ko na silang kumain ng mga alternative na pagkain na katulad ng kangkong. So ayan, ay tinadtad tayo dyan. Iwan ko kung makaka-recover itong mga natira. Ayan o, nag-uukutan pa rin sila. At saka sana hindi madama ito nakakulong. Dahil talagang ito pag naubos yung mga maliliit na to, parang tinatamad na akong mag-alaga. Para magpapanibago tayong simula uli. So yun lang po mga kapatods, ano. Bali in-update ko lang po uli kayo sa ating mga alaga. Pasensya na po, ilang araw din walang upload dahil nagluluko ito ating cellphone, lagi nagpo-full storage. Tapos wala tayong may vlog gawa ng ang pangit naman pong i-vlog yung mga nadededs na mga alaga, no. So pag ganito na lang muna tayo. Yung mga itik po, yung mga kasama niyan, andito po sila sa labas. Ayan, no. Yan po yung kasabay nila. Itong mga itik, sabi sa napanood ko, 1 month, medyo matibay ng kanilang resistensya, no. Pero ipananalangin ko na lang na sana hindi rin sila mahawahan ng sakit na dumapo din sa mga pato. So yun lang po mga kapatods, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Sa mga silent viewers ko po dyan, shout out po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ingat kayo palagi. Ito po ang inyong kapatudang nagsasabing bye bye.